Hey guys, what's up? Redman Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, samahan nyo ako. Mag-testing lang tayo ng isang WE Glock 18C Gen 3 Black Tan para kay Sir Clarence ng Bacolod City and isang WE Glock 17 4 Series T7 airsoft cast blowback pistol para kay Sir Amir ng Legazpi City, Albay. Okay? So, before we proceed to the testing, okay, gusto ko lang sagutin kasi meron pa rin, dahil pa rin natatanong sa akin tuwing nag-i-inquire sila sa akin ng mga prices, okay? Natanong, full metal, lalo na yung mga Glock, no? Okay, guys? Walang full metal na Glock. Lahat ng Glock, kahit nasa tunay na baril, is half metal. Okay? So, yung metal na part is yung ibabaw, okay? Which is the slide. And the parts, okay, outer barrel yan, metal yan. And tapos, pagdating sa frame, itong hawakan, or the lower receiver, plastic yan, or polymer. Okay? So, ganun din siya. Sa airsoft, ganun din. Pero yun nga, kapag kayong mga Tokyo Marui na brand, kasi ito kasi mga WE to, tapos meron ding Umarex na brand, meron ding mga VFC, meron ding KJ Works, same siya, okay? Na metal yung upper, tapos ito, ilalim is polymer. Pero pag yung Tokyo Marui na brand, alam ko kasi yung Tokyo Marui, kung hindi ako nagkakamali, plastic yata yung slide, tapos plastic yung barrel. Ganun siya. Kaya yung mga Tokyo Marui, hindi sila pwede gumamit ng green gas. Kailangan low power yung gas na gagamitin mo para hindi sila mabiyak, hindi sila mabasag. Okay? Hindi ko masyadong kabisado yung Tokyo Marui pero yun lang yung sa pagkakaalam ko. Okay? So, if ever nabibili kayo ng Tokyo Marui, double check nyo, verify nyo kung ano yung slide niya, saka kung ano yung outer barrel niya, saka kung anong gas yung kailangan gamitin sa kanya para hindi siya masira. Alright? Okay. So, let's proceed. Ay, teka, may nakalimutan pa pala ako. Ito pala, ika-clarify ko lang, kasi marami pa rin hindi nakakapanood nung, actually, nasabi ko na ito sa ibang videos ko eh. So, ika-clarify ko lang yung mga metal-metal. Okay? Uulitin ko lang ulit. Okay? So, pag sinabi kasi natin, yung iba kasi, ang pagkakaintindi kasi nila ng metal is yung metal na ginagamit sa tunay na baril. Okay, magkaiba yun guys. Kasi yung metal na ginagamit sa tunay na baril, it's steel. Or siguro yung iba, aluminum. Okay, pero kadalasan alam ko steel. Kasi matigas yung steel. Okay, ngayon, akala kasi ng iba, pag sinabing bakal, steel. Alright, so hindi siya ganun guys ha. Ang metal is English, ang Tagalog is bakal. Okay? Ngayon, pag sinabi nating steel, English yun. Okay? Steel is a type of metal. Ang Tagalog ng steel, asero. Okay? Hindi bakal. Alright? So, parang ano siya? Parang ganito. Gold. Gold is a type of metal. Diba? Precious metal nga tawag sa kanya, diba? Ngayon, ano ang Tagalog ng gold? Ginto. Okay? Parang, ano pa? Silver. Silver, precious metal siya, diba? So, silver is English. Ang Tagalog is pilak. Tama ba ako? Pilak ba? Alam ko pilak yata eh. Right? So, sana tama yung Tagalog ko. Nakakaya naman sa inyo. Pilak. Alam ko parang pilak eh. Okay. So, hopefully, mag-guess ninyo yung part na yan. Alright? So, ngayon, pagdating kasi sa airsoft, ang ginagamit usually na metal is zinc alloy. Pero paminsan, aluminum. Meron aluminum alloy. Meron naman minsan, parang CNC aluminum. Meron naman, ano siya, tayo doon? Nalilito na ako Yung ano siya, CNC aluminum, meron naman paminsan aluminum alloy na parang molded. Molded, aluminum siya pero molded siya, parang katulad na to. Hindi siya CNC, hindi siya machined. Okay? Tapos, meron din actually steel sa Glock. Meron din. Pero, medyo mahal siya. Okay? Tapos, meron din mga airsoft
na made of steel. Pero, mahal siya. Umaabot siya ng mga 100,000, 90,000, ganun siya. Kasi yung Glock na steel, okay, pag makita mo yung, meron tayong Glock na steel na CNC, okay, search nyo lang, may na-vlog natin yun. Nasa ano yun, nasa 28,000 yun. Alright? So, ayan guys, yan na, nagbabanggit na ako ng presyo. But for this one, hindi ko babanggitin yung presyo kasi nga, baka sabihin kasi ni YouTube nagbebenta tayo. Alright? So, message na lang ako guys. Alright? So, you can Viber me or sa Telegram, 0922-632-7722 or mag-message kayo sa FB page natin, Redman Toys Airsoft Philippines. Okay? Pwede ko send sa inyo yung price list kung on nung mga items natin. Okay? So, ito. Testingin na natin. Alright? So, nilagyan ko na ng balas, Sir Clarence. Ayan, medyo madami. Pero kasi yung gas na nakarga ko sa kanya, parang ano lang parang konti lang yung pumasok kasi nga bago yung unit nyo. Okay? So, mamaya, pag pinutok natin siya, pag medyo na-feel ko na, hindi kakapusin tayo, kakargaan ko na ulit ng gas. Okay? But, to get started, ito na. Alright? So, doon sa mga di familiar, Glock 18C is, ibig sabihin ng C is compensated. Okay? Or may compensator siya. Ayan, ganyan siya. May butas. Yun ang ibig sabihin ng C. Kasi meron si KJ Works, Glock 18 lang. Yung Glock 18 ni KJ Works, walang ganito. Wala siyang compensator, wala siyang butas, walang port. Okay? So, ito yung sa mga di familiar, ito yung fire selector switch. Pag nasa taas, it's semi-auto. Pag nasa baba, it's full auto or burst. Depende sa trigger. Okay? So, lagay muna natin si semi. So, paghawak ng baril, sa mga newbie, ganito paghawak ng baril. Okay, so actually, yung isang araw may nakita ako, may kukwento lang ako, may nakita ako na clip na reels, parang sa TV, yung, di ko alam kung ang title no, kasi hindi na ako nanood ng TV Tapos parang nagkatutukan ng mga baril, yung may mga artista nandun sila, Pierce Cruz III, si Maha Salvador, si Sunshine Dizon, so nagkakatutukan. Tapos makikita mo yung ibang tao talaga, hindi marunong mahawak ng baril. Si Sunshine parang nakaganito siya maghawak ganyan. Nakatutok siya, saka ganyan siya. Kita nyo yung ganito. Pag nakakakita ka ng tao na humahawak ng baril, tapos merong gap dito, hindi marunong humahawak ng baril yun. Kasi pag humahawak ka ng baril, dapat sagad hanggang taas. Kung pwede nga, hawakan mo dito Bakit? Kasi nga, di ba meron tinatawag na recoil, blowback. Pumapalo kasi yan So, kailangan nandito ka para yung bore axis mo, sagad sa kamay mo. Para pag bumabaril ka, umaatras lang siya, hindi siya tumatalon. Nag-gets nyo? Kasi pag yan, nandito, pag bumaril ka, gaganon yan. Yun yung dahilan kung bakit hindi ako fan ng mga SIG. Okay, mga P226. Yun yung dahilan kung bakit hindi ako fan ng mga ganun. Yun din yung mga dahilan kung bakit mahilig ako sa mga Glock. Kasi ang Glocks, mababa yung bore axis niya. Ayan, mapapansin mo yung kamay ko to, di ba? Yan, halos nandito. Ito yung bore axis Bore axis yung barrel. Halos nasa kamay ko siya. Kaya pag bumabaril ka, solid, boom, 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 gumaganon lang siya. Okay, yun yung dahilan. Ngayon, kapag mataas yung slide, malakas yung palo niya, yung recoil niya, gumaganon yan. Pero kapag mababa, kahit pa paano, mas makokontrol mo siya. Yun yung dahilan kung ba't mas gusto ko yung mga striker fired na parang Glock na design. Alright? So, eto na. Testingin na natin. Tama naman yung magazine mo. Okay, ayan. Na-check ko na. Kahit na yung yung 4 series, tama din Last time, nagkaroon kasi ng nasa batch, meron MOS na mag. No? Gumagana naman siya, pero kasi alam ko kasi ang MOS, mas mahina siya ng konti. Kasi nga, hindi nakalapat dun sa nozzle yung butas, yung gas route. Kaya, ganun. Okay, so ito, inserting the magazine. Okay, always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at the safe direction. Alright, so ayan, may mga targets na ako dito. Hindi na ako nag-FPS test kasi nga walang sense. Naisip ko, walang sense Malakas nga FPS mo, tabingin naman yung bala mo, di naman accurate, walang sense. Ang importante talaga, yung mga baril, kailangan diretso talaga yung lipad niya. Kung may target ka, nababaril mo, natamaan mo. Kasi yung mga FPS naman itong mga unit, lalo na CB, malakas yung mga FPS niya, nasa 350, 340, 360. Ganoon naman yan. Ako naman kasi nararamdaman ko kapag supot Kapag mahina siya nararamdaman ko, so hindi ko na kailangan. Na-realize ko lang parang papatawa ako, testing ako, walang kwenta. Okay, so ito, meron kong target dito, 2 inches at 3 meters. Alam ko 3 meters to Okay, so babarilin natin.
Sa po lahat. Siguro kahit nagawin natin 1 inch, tamaan ko eh. Okay? So ngayon, switching to burst mode. Ngayon nga lang, pag burst mode, malikot na siya, makalat na siya. So parang lumalaki yung groupings mo pag burst mode. Kaya kailangan, pag full auto pala, kaya kailangan, kasi hindi siya, hindi siya yung parang AEG. Pag yung mga electric, mga AEG, pag nagpo-full auto ka, kasi walang walang blowback yun or walang recoil yun di ba? So, pwede yung parang gumaganon lang. Konting galaw lang siya. Pero pag may mga blowback talaga, wala ka talagang choice. Pagka pinul auto mo yan, talaga gagalaw talaga. Kita mo, kumakala talaga. Aakyat kasi talaga siya. Okay, so, the burst mode. Teka, doon na lang sa isang butas pa rin. Okay. Lumabas sa butas isa. Pero maraming nasa gitna. Medyo naging supot na siya. Okay, so, pero konti na lang din yung bala. Bigyan ko na ng gas. Para at least, mag-open yung slide. No? Para makita nyo mag-open yung slide. Okay, so meron pang, dagdagan na rin natin ng bala. Konti na lang. So, dagdagan natin ng ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tapos, meron pang isa sa chamber. Okay? So, ubusin natin. Diretso lahat. Lumabas yung 4 sa butas. Okay? So, yan. Naubos natin. Nag-open yung slide. Nang bala yung magazine. Alright? So, para ibalik siya, huwag mo siya gaganunin. Do not press this. Gawin mo is hilain mo siya. Okay, tapos balik mo sa semi-auto, yung fire selector switch. Alright? Tapos, hammer down mo siya. Okay, bakit kailangan ni hammer down? Kasi pag hindi mo siya hinammer down, puputok yan kahit wala ng bala. Ayan. Kasi hindi naman tutunin na baril. Okay? So, kailangan naka-hammer down. Para pag pinasok mo yung magazine, ano mangyayari? Safe yung baril mo. Okay? So, ayun, Sir Clarence. Okay na yung Glock 18 mo. And now, let's go to the Glock 17 of Sir Amir. Ito, sir, testing natin ang inyong unit. As usual, ang one of my favorite guns. Actually, ito yung ginagamit ko dati sa competition before ako lumipat dun sa BLUS. Okay, kasi masarap hawakan kasi ito yung grip niya. Tapos may magwell. Saka naka-fiber optic front and rear sight. Kitang-kita ko kasi yung green saka yung orange eh. Okay, so ayan. Binigyan ko siya ng 8 rounds. Testingin lang naman natin kung accurate ba. Okay? So, always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at the safe direction. Tapos yun nga, pag pinapasok to, kailangan medyo malakas, no? Para, kasi pagka mahina, kasi nga may magwell, ayan, may magwell. Parang pinupush niya eh. Parang ganyan, alam mo. Pag hinihinaan ko ayaw, kailangan malakas para eksakto. Ayan, pakikita mo dito, ayan, pantay. Pagka mahina, minsan pumapasok siya. Kasi nga, alam ko minsan mga newbie, parang iniingatan nila yung unit. Diba? Pero, yun nga yung dahilan kung bakit kailangan quality brand. Like Taiwan, ganyan. Para kahit medyo baragi mo ng konti, hindi mo sisira. Diba? Parang pag nasira, di bulok. Kasi nga, ano siya eh, it's supposed to do this eh. Tapos sabi, iniingatan mo. Di ba? Walang ganun. Kaya, yan. Kunyari, hininaan mo lang. Ayan. Pumasok, diba? Teka lang. Pero nakaangat yan. Ayan o, nakaangat. Kasi mahina eh. Kaya kailangan malakas para pasok. Okay? So ayan ha, mga newbies ha, gumagawa ulit ako ng bagong video para sa inyo ha. So kasan na natin. Okay? Yung isang butas naman babarilin natin. Okay? Nasa loob lahat. Okay? Walang kawala. Medyo mababa lang siyang konti. Adjustin lang natin yung half, no? Okay? So, yan, naubos na yung bala na nag-open yung slide. Adjustin ko na lang din before ko ipadala sa inyo. So, ito, may papakita ako sa inyo. How to adjust the half. Okay, so, first of all, kailangan kalasim yung slide. Okay, so sa mga wito, kahit na yung Glock 18C, ganun din. Okay, so kakasama muna para yung hammer mag-lock doon sa sear. Kasi, pag hindi mo kinasa, kasi ganyan eh, yan. Hindi mo siya makakalas, haharang siya. Kaya kailangan ikakasama mo siya para
para maglalak ng ganyan. Para makakalas mo siya. Okay? So ngayon, pag nakalas mo na ngayon yung slide, ito yung hop-up adjustment. Ayan, yung dial na yan. Okay? Ngayon, kung di nagkakamali, paatras siya kasi paminsan papunta sa harap eh. So, papunta siya sa likod to increase the hop. Yan, malayo yung adjustment eh. So, ayan. So, ayan. Siguro hindi ko mga 3/4. Okay? So, testingin ko lang ulit kung ano. Kasi medyo bumaba kasi yung may part bumaba eh. So, testingin lang natin. Tingnan natin kung mas diretso na siya. Okay? Tapos to, lagyan natin ng gas. Tingin ko ganito yung tamang method ng pag-testing eh. Accuracy test. Okay? Ibang butas naman. Ito. Yun pa rin eh. Merong bumababa eh. So, sagad ko na siguro, no? Yan. Tapos yun nga, pag binabalik mo yan, medyo nahirapan ako, di ba? Kasi hindi naka-align yung recoil spring guide. Okay? Kaya kailangan nakaayos. Tapos pag nagpa-push ka, diyan ka nagpa-push. Okay? So, yan. Okay naman, all in all, kasi 0.20 lang naman yung bala. Upgrades, if ever yung iba gusto mag-upgrades, no? Fixed outer barrel. Yun yung isa sa mga number 1 upgrades. Saka meron tayo yung version natin actually, which is parang medyo original kasi yun, tapos kinopya-kopya na. Yung fixed outer barrel kasi natin, napaprotectionan niya yung hop-up chamber. Yun yung design ko. Na may protection siya for the hop-up chamber. Para hindi, kasi nababali yung ilalim nung eh. Yung kabitan nun eh. So, yung design ng mga fixed outer barrel natin, may protection for that. Okay? So, ito, testingin ko lang ulit. Sinagad ko na yung sinagad ko yung ano ba, ibang butas naman. Yun, mas maganda na siya. Mas diretso na. Okay, so nasa loob na siya lahat nung 2 inches na target natin. Okay, so ayan Sir Amir, nag-open slide na siya kasi wala na siyang bala. Okay, so ayun, okay na tong unit na to. So tapos, if ever meron kayong kasamang for the 4 series may kasamang backstrap or beaver tail, papalatan mo yung pin, ito, tapos ikakabit mo to. Tapos pag kinabit mo yan, ito yung gagamitin mo na pin. Okay? So, ayun siya. Alright? If ever na gusto mo lang naman gamitin. Okay? So, ayun sir, okay na itong mga unit ninyo. So, ipapako na siya. And, dadalhin ko na siya sa courier tomorrow. Okay? So, ayun guys. Thank you for watching. Until next vlog, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.